Mami, gabi-gabi na lang po pinagpupuyatan ng mga papeles na yan. Hindi po ba kayo matatapos niyan? Napakarami kasi ng mga papeles na to na dala namin. Kasama na rin pati yung dito sa Canada. Pwede ninyo naman sigurong gawin sa araw niyan. At magpapahinga na kayo. Konti na lang ito anak at itatabi ko na ang mga importanteng records ng aming negosyo ng daddy mo sa Pilipinas. Popelia, Bakit po, Mami? may pag-uusapan tayo. Mapo ka. Popelia, malaki na ang perang nailabas sa bangko naming mag-asawa sa pangangailangan ninyo. Opo, Mami. Alam namin ni George yan. Matagal na namin pinag-uusapan kagabi. May naisip na ba kayong paraan kung paano maibabalik ang ganoong kalaking halaga? Unti-unti naming huhulugan, Mami. Huwag kayong mag-aalala. Pagsisikapan namin ni George yan. Sinisisi pa nga ako ng daddy mo sa masyadong maluwag na pagpapahiram sa inyo sa pang-down payment sa bahay, cash payment sa kotse. At sinabi ko rin sa daddy mo na lahat ng gastusin dito sa bahay ay sinasagot ko pa rin. Alam niyo, Mami, matagal na namin binabalak ni George magpatayo ng sarili naming negosyo upang kahit papano ay medyo umangat naman ang aming buhay. Aba, ang anong bang bagay na mabuti ay mapapakinabangan kung hindi mo isasagawa. Bakit hindi pa nyo ituloy ang binabalak ninyo? Ano ba yun? Balak naming magpatayo ng cleaning business. Malakas dito sa Canada at ganong negosyo. Bakit hindi nyo pa isulong ang pasimula ng pag-angat ng inyong kabuhayan? Puhunan po ang problema namin, Mami. Pag ito'y nasimulan na namin, medyo malaki ang balik namin sa inyo. Aba, dapat lang. Katulad ng sinabi ko sa inyo, baka naman pwede na nun yung dagdagan ang utang namin. Problema pa rin ang idinagdag nyo sa akin. Hayaan mo munang pag-usapan namin ng daddy mo ang karagdagang problema ninyo. Kayo na po ang bahala sa daddy. Susubukan kong sabihin sa daddy mo. Hanggang sa huling sandali ay napapayag mo pa rin kami ng daddy mo na sa mga paliwanag mo, Ophelia, palpak naman pala. Hiyang-hiya na talaga kami sa inyo, Mami. Hindi pa kami siguro sinuswerte. Kung swerte ang aasahan nyo, hanggang kailan pa kami maghihintay sa nauubos na pera namin sa bangko? Di naman dapat, kahit papano, hulog-hulugan namin kayo. Sana naman maawa sa amin ng langit. Narinig ko yung pinag-uusapan ni Ophelia. Sa hindi inaasang pangyayari, nakakalungkot. Ganon lang ba yun, George? Magkakahiyan na lang ba tayo at wala talaga kaming aasahan? Kung may magagawa pa akong paraan, ay gagawin ko. Pero sa ngayon, Mami, magdiretsahan tayo. Pag bibili namin ng bahay na ito, may 10 araw pa kayo para maghanap ng tirahan. Ano? Pinaalis nyo kami dito? Minsan ko lang uulitin to. 10 araw na lang kayo palugit. Upang magharap na kayo ng tirahan. Hindi ka masisisiling kung bakit masyado kang bukas para sa iyong mga anak. Gusto mo silang tulungan upang maging maayos ang kanilang kinabukasan, di ba? Ano pa nga ba? Sana na may pag-isipan nila ang kanilang ginagawa. Hi! Kumusta kayong mag-asawa? Ako si Rosie, matatanda mo sa senior member. Aba, oo, natatandaan kita.
Kumusta ka na, Rosie? Hindi naman at nakilala mo ako. Kasi sa senior night tayo nagkita noon. Akala ko hindi na tayo magkikita ulit. Ayun ang ano. Lagi ba kayo dito? Lagi-lagi. Maupo ka. Okay. Paminsan-minsan, pag nagagawin kami rito, ay hinahanap lang kami. Naghahanap kami, Rosie, ng bahay na malilipatan namin. Hindi ba magkakasama kayo ng anak mo sa bahay nila? Oo, pero ipinibinta na nila ang bahay nila. Sa bahay namin, gusto nyo? Ikaw mo sa bahay niyo? Oo, meron akong isang kwarto doon na parang kakasan sa inyong dalawang asawa. Pinapaupahan mo ba, Rosie? Eh kung may upo pa ba, bakit hindi? Wala pa akong trabaho. Baka hindi kaya namin upahan. Kahit na wala pa kayong trabaho, basta may malilipatan kayo. Salamat naman, Rosie. Napakabait mo. Hindi ka ba nagbibiro? Talagang naghahanap kami ng malilipatan. Hindi, kung gusto nyo ngayon din, pwede na kayong lumipat. Salamat, Rosie. Walang anuman. Oh, Kadado, nagustuhan mo ba ang trabaho mo dito? Hindi ka ba nahirapan? Okay naman, Alex. Nagustuhan ko ang lahat ng trabaho dito. Kung hindi dahil sa rekomendasyon mo, hindi ako napasok sa trabaho dito. Salamat lang. Oh, wala na naman, Kadado. May bakante kasi, kaya kita, at alam kong kailangan mong trabaho at hindi ako nagdalawang isip na i-recommenda kita. Oh, Kadado, pwede ba tayo mag-usap sandali? Ay, oo naman. Oo. Bakit hindi? Ano ba ang pag-uusapan natin? Eh, sa palagay niyo ba, magugustuhan niyo manatili dito sa Canada? Ay, matagal na kaming nanirahan dito sa Canada ng misis ko. Pero sa palagay ko, hindi lifetime ang pagtira namin dito. Ay, bakit na itanong mo? Kasi kahapon, mayroon isang customer na kumain dito. Eh, nakita kayo nagtutulak ng karton na may mga tray. At nakita din kayo naglilinis ng mga lamesa. Naitanong lang sa akin kung matagal na kayo nagtatrabaho dito. Alex, sino ba yon? Pilipino siya. Mga kasi edad niya siguro. Hindi ko lang naitanong ang pangalan. At ang sabi niya, kilalang-kilala niya kayo. Nagtataka lang yung mama kung bakit kayo nagtatrabaho dito. Kaya ang sabi niya sa akin ay sobra daw ang yaman niya sa Pilipinas at nagmamayari ng isang malaking kumpanya. Ay, sino nga ba ang chismosong yun? At ang sabi pa niya sa akin, ang pangalan niya raw ay Dado Disyado Arenas. Hindi ba ka, Dado? Ay, Alex, saka na natin pag-uusapan yan pag may pagkakataon tayo. Di ba? Oh, butit dumating ka na. Kumusta ang maghapon muling? Di ka ba naiinip dito sa kwarto? Tinatanong mo pa. Eh, maghapon kang nag-iisa. Pagkatapos kong mag-ayos-ayos dito sa silid, wala na akong magawa o makausap man lang. Sana magkaroon tayo kahit na maliit na TV dito sa kwarto para naman makapanood ng mga balita. Paminsan-minsan, Ling. Isasama kita sa trabaho ko. Maraming mga Pilipino doon na makakausap ka. Malilibang ka, hindi ka maiinip. May balita na ba ang mga si Ophelia? Wala pa nga eh. Kahit tumawag man lang, hindi na tayo maalaala. Hayaan mo na. Bigla na lang sisipot ang mga batang yan. Nakapagdala ka ba ng ulam na biling ko? Magkakalimutan ko ba yon? Makalimutan ko na ang lahat. Huwag lang ang bilin mo. Alam mo naman, mahal na mahal kita, Ling. Nagdrama na naman si Diosdado. Okay ba kayo, Kadado? Mukhang masama ang pakiramdam nyo. Medyo nahihilo lang ako. Siguro gutom kayo. Ikukuha ko kayo ng pagkain. Huwag muna. Hindi pa ako gutom. Salamat na lang.
akala ko tulog ka na, Ling. Kumain ka na ba? Pwede ba akong kumain? Eh, wala ka pa. Ay, kumain ka kahit wala ko. Kung gabi na kung uwi, gugutumin ka. Hindi pa naman ako nagugutom. Eto, katatapos ko lang ng aking tinatahi at nagpapahinga na nga ako. Ano yung dala mo para sa akin? Pansit. Alam kong gustong-gusto mo ito. Pansit, bihon. Kumain na tayo. Gutom na ako. Ayan, huwag ka munang bumangon. Ipaghahain kita. Salamat naman. Tumawag na ba ang mga bata? Hindi pa nga. Sana tumawag sila para malaman naman ang ating kalagayan. Siya nga pala, Dado. Bukas, dumaan ka sa butika. Iilan na lang ang aking gamot. Pakibili mo lang ako. Kada daw, nasasabi sa opisina na ang misis nyo ay may sakit at dinala agad sa ospital. Bakit? Ano ba Parang- nangyari? Parang inatake yata at yung kalaka ay dinala sa ospital. Ay, pwede ba? Pakisabi na lang sa opisina. Pupuntahan ko muna si misis ko sa ospital. Oo, sige ho, sasabihin ko. Salamat po. Doctor, I am the husband of the patient, Mrs. Arenas. How is he? There is nothing more to worry about after the stroke. It was a good thing that she was taken to the hospital immediately. She suffered from a mini stroke and she can be discharged in a few days. She needs plenty of bed rest though. The nurse will further explain to you and your wife what to do after the discharge. Thank you very much, Doctor. Dado, halika. Halika rito, pasok. Ano ho po yun, Aling Rosie? Kunin mo yung wheelchair doon. Para kay Adeline, magagamit niyo sa pamamasyal niyo. Oo, maraming salamat sa iyo, Aling Rosie. Natutulungan mo na naman kami ngayon. Marami ka na itinulong sa amin. Walang anuman, Dado, sapagkat gusto ko rin naman nakakatulong kay Adeline. Kamusta na siya ngayon? Oy, sa awa ng Panginoon Diyos, nasa mabuti na siyang kalagayan ngayon. Nakakatulog na siya, nakakakain na ng mabuti, at masayahin na siya ngayon. Gusto na nga, kung maaari, parati kaming pupunta sa park. Di mabuti naman at kahit paano may malaking pagbabago. Oo, yun. Salamat nga sa Panginoon Diyos at natulungan pa rin ang aming kalagayan dito sa Canada. Basta kung may kailangan kayo, narito ako para tumulong sa inyo at ang lahat ng aking magagawa para sa inyong mag-asawa. Maraming sa lahat ng mga tinulong mo sa aming mag-asawa. Sobrang-sobra na ang mga ginawa mong tulong sa amin. Sana'y pagpalain ka ng Panginoon Diyos sa lahat na ginawa mong tulong at kabutihan sa kapwa-tao. Walang anuman, Dado. Basta kailangan niyo ang tulong ko, narito ako para handang tumulong sa inyo. Kung ano man ang maitutulong ko sa inyo. Kaya maraming salamat. Walang anuman, Dado.